Dumating na sa mga tent city sa Pasay City ang ilang pamilyang sinalanta ng bagyong Yolanda. Doon kanilang isinalaysay ang mga karanasang hindi nila malilimutan sa pagtama ng superbagyo. Para sa detalye, balitaan mo kami, Dina Pagimitan. Iba't ibang kwento, iba't ibang plano. Yan ang nasasalamin sa mga kababayan nating na biktima ng nakaraang hagupit ng bagyong Yolanda sa Kabisayaan na ngayon ay nananatili sa tent city sa Pasay. Maswerte ng araw kung may tutuluyang mga kamag-anak sa Luzon dahil isang palaisipan pa rin kung paano magsisimula sa mga kababayan nating walang kakilala dito. Bagamat nasa mas maayos na kalagayan para sa Tanawan Leyte ang pamilya ni Aling Lorna, iba pa rin daw ang pakiramdam sa tunay na tahanan. Hirap daw kasi siyang ipaliwanag sa dalawang anak kung bakit kinakailangan nilang manuluyan muna sa Maynila. Sinasabi nila na kailan tayo uuwi doon sa atin. Sinasabi nila bakit tayo dito nakatira. Hiling naman ni Jolo, anak ni Aling Lorna, huwag na raw sanang maulit ang naranasang hagupit ng bagyo dahil bukod sa paglalaro, higit niyang namimiss ngayon ang pag-aaral. Gusto kong magsulat pero wala namang papel. Pero gusto mo pa rin bumalik doon? Oo, nandun ang tatay ko. Magkaibang plano naman ang mayroon ng mag-asawang ito. Bilang mangingisda, nais pa rin bumalik ng haligi ng tahanan sa Leyte. Dahil naman sa takot sa nangyari, wala na raw balak bumalik ang ilaw ng tahanan kasama ang 6 na anak. Mabalik ako. Medyo na po pinanganak. Hindi ako mag-anak sa Leyte. Babalik ako. Hindi yata nababalik yan. Natakot. Tiniyak naman ang lokal na pamahalaan ng Pasay at DSWD doon na matutugunan ang lahat ng pangangailangan ng mga kababayan nating nananatili sa tent city. Tulad na lamang ng medical assistance, naabutan kasi namin ang 12 taong si Jocelyn na nilalagnat, ngunit binigyan naman ito ng kaukulang lunas. Inaasahan nasa 80 ang mananatili sa tent city sa Pasay. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Dina Pagimitan.